Hello. Gerard Claudio here. Sa video na to, ang pag-uusapan natin is part-time job versus part-time business. At ito ay personal na opinion ko. Personalization ko to, guys, ha. You can argue with me there in the group, dyan pala sa may, sa may chat. Okay? But I often think about this question kasi since marami ako na-encounter ba sa social media about this. Let me give you my personal opinion about it. Ano ba yung maganda? Like, is it having a part-time job better than a part-time business? Now, papakita ko sa inyo yung pros and cons about it. Okay? Para at least maintindihan nyo on how you're gonna um, make a decision for yourself. But at the same time, let's have a consensus, no? Let's meet in between that kung meron ka lang namang enough time in a day or pwede mong masiingit, it is really better to have an additional source of income on the top ng kinikita mo ngayon. Agree ba? Right? Or kung malaki na yung kinikita mo or hindi na necessary for you na magdagdag ka pa, diba? There are many ways to really do it, but let me explain kung ibig ko sabihin. Okay? Now, if you find value into this, click mo ang share, click mo ang heart, tag nyo mga kaibigan nyo dito, you find valuable ito. But let me explain this one thing kasi I think personal sa akin to. This is really personal. Lalo na ako, I'm in a business where I really help people to start their own business. Okay, specifically right now, I give people systems where they could just use it, and we run through the system para matulungan sila na talagang i-build ng tama yung business nila digitally online. So yun ang ginagawa ko right now. So anyway, if you're looking for something, mamaya ko sabihin, no? But let's go straight sa ating pinag-pag-uusapan dito. Ano ba yung mas okay? Is it a part-time job or a part-time business? Okay. Let's put pros and cons into it. And I think this is also, before kasi kung nasa Pilipinas ka, parang hindi uso yung meron kang side gig or part-time, tama? I don't know. Right? Pero sa ibang bansa kasi, kung nasa ibang bansa ka, ako marami akong nakakilala sa ibang bansa, like they get used to 2 to 3 jobs, ganun. Pero sa Pilipinas, hindi pa. Until now, where maraming mga opportunities to work from home, tutorial, alam mo yung mga ganun. You can earn kahit nasa bahay ka or even after your work, diba? So marami mga ganung opportunities. So, to give you, ano ba yung advantage? Let's put it in two ways, no? Ano ba yung advantage ng part-time job? Well, the advantage of a part-time job is automatically may income ka kagad. Yun eh, like you know your craft, you put yourself into it, and then you do the task. Right after you do that task, you earn immediately. So you earn per hour, you earn per effort. So ibig sabihin, ang pinaka-advantage ng part-time job is immediately may income ka. Yun talaga yung alam mo yung parang hindi mo naisipin, baka wala akong income, ganun. So which is, yun yung downside ng pagsisimula ng business on the side kasi hindi guaranteed na pagkapasok mo sa business, i-income ka kagad. Tama? So yun yung downside nun. Kaya most people would prefer to have a part-time job because they want an immediate income and they need the immediate income at that moment. And this, alam mo yung situational naman yun eh. Ibig sabihin kanya-kanya tayo ng situation. Tama ba? So yun yung situation. So kung meron mang isang bagay na nakikita ko talagang pinaka reason for having a part-time job is yun talaga. Alam mo yung may full-time ka na tinatrabaho, then if you want immediate income na ayaw mong mag-risk much of your time and effort into same time, you don't even know if it will work or not, then you go for a part-time job. Okay? Now, on the other side, what is the advantage of a part-time business? There are two kinds of income kasi. Okay? Actually, tatlo. Active income, leverage income, and passive income. So natutunan ko to kay Robert Kiyosaki. So active income is in exchanging your time for exchanging time for money. Ibig sabihin, if I'm going to put 8 hours in a day, then I'm paid for 8 hours, 'di ba? So sad to say, minsan kung nasa employment ka, yung 8 hours mo na trabaho, hindi pa minsan umi-equal dun sa kinikita mo. Like, kung nagtatrabaho ka ng 12 hours pa rin kinikita mo pang 8 hours, parang, 'di ba? So people are a little bit complaining about their income about it. No? So ganun. So, active income, no? So, ibig sabihin, kumikita ka on the basis of hours that you put into your job, into your work. So, ganun siya. Leverage income is you earn on the basis of the system or organization na na-build mo. Leverage yun. Ibig sabihin, hindi 100% ang effort mo binibigay mo. Okay, pero sa simula, you're putting much effort on building system for your business. So, leverage income ang tawag. Ibig sabihin, pag tumakbo ng system, you don't really need to put 24 hours in a day to really run it because you already have a system to run for you. So, leverage income ang tawag doon. Makukuha mo yun sa negosyo. Okay, meron naman tayong tinatawag na passive income, makukuha mo sa investment yun. Example, meron kang real estate or meron kang
not insurance, nag-invest ka sa stock market, so mga ganun, mga investments, no? That grows the money through putting it into investment. Investment yan. So, passive income ang tawag doon. Okay? Now, personally sa akin, bakit mas prefer kong bakit, okay, ano ba yung advantage ng having a part-time business in the beginning habang may trabaho ka? Well, the advantage is you're building a leverage income from day one. Ibig sabihin, kasi ganito yan. Kung nasa trabaho ka, you're paid basing on hours. Pagkatapos mo na, say for example, you stayed on the same part-time job for 10 to 15 to 20 years. Right after nun, pagkatigil, tigil na din ang income. Okay? There's nothing wrong with it. It's just the way it is. Tama ba? Pero pag nasa negosyo ka, like part-time job, a part-time business, at first, the disadvantage is hindi ka kagad kikita immediately. In fact, you would know that the reality of business is hindi lahat kumikita agad. Nakuha niyo ba? Kaya maraming ayaw. Which I totally understand. Pero kung maintindihan natin that business is all about system building, ibig sabihin nag-build ka ng system. You execute, you create a better 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 system. And then you improve the system, you improve the system, improve the system over and over again. Then that's you create the system. It's stuff that the system or that organization na binild mo, that creates the income on your behalf. So that's how it works. Tama? So you might put hours and hours and hours na wala kang kikitain in the first place. Pero alam mo na pag tumakbo na yung sistema mo or yung organization mo na na-build mo, tuloy-tuloy yung pasok ng income. Leverage income ang tawag doon. Okay? Which means you put the effort in the beginning. Or, yun. And then your leverage income, lagay mo sa passive income and then that's how you're gonna grow your income. Okay? So anyway, bakit part-time business? Kasi, like ako, in my case, when I was starting, I was a seafarer. Seaman kasi ako before. And well, number one, hindi ko na kayang kumuha ng part-time job kasi buong buhay ko nasa barko ako. So the only way for me to really go out of seafaring is to really find an opportunity na pwede kong kumita ng kinikita ko sa barko, ng kitain ko sa Pilipinas. And the only way for me to do that is through having a business. So, nung nagsimula ako, it was all part-time. Nag-start ako and then bumalik ako sa pagbabarko. And then basically I studied it, I learned it, and that's the time na I decided to really full blast on it. Pero kung land-based ka, malaking advantage for you na meron kang trabaho at the same time nagpa-part-time ka. Kasi bakit? Bakit? Kasi advantages siya eh. Kumbaga, binibuild mo na yung system. Kumbaga, if you're not gonna think of immediate income, like kikita ako gan ngayon, having a part-time business is really, really advantageous for you. So mas okay siya, mas prefer ko siya na simulan. Kasi kumbaga, I want you to think about this. Maybe you're running the 3 to 5 years building the system. Diba? Like, you execute, tapos tinetest mo, i-assess mo ngayon, one step backward ka ulit, ano yung pwede nating improve, then better the system, better the process. Diba? You do that. Then sooner or later, makita mo yung system ko tumatakbo na siya. You have a group of employees. You have a group of entrepreneurs. Kaya personally ako, segue lang. Kaya mas prefer ko yung network marketing. Now, the only way that network marketing would work, personally sa akin to, ito opinion ko to, it has to be digital. Ibig sabihin, hindi yung tipo ng, talaga yung, yung tipong network marketing na talagang puyatan, alam mo yun, talagang bara-bara na, alam mo yun, like face-to-face, you're gonna consume and exhaust yourself into that. I would prefer going digital. Kasi kung mas systematize mo yung paggagawa mo ng business through network marketing, mas okay siya eh. No, that's my personal opinion about it. But you can choose whatever business you wanted to start. Marami namang options dyan ng negosyo sa labas. Pero ang gusto kong sabihin sa inyo is, that's what I wanted to emphasize. If you're going to choose, o meron ka namang ibang way, nag-iisip ka, maybe you're listening to me right now, OFW ka, ano ba pwede kong gawin? Ano yung pwede kong idagdag? Ano yung pwede kong i-improve? What are the things that I can do to better the process, di ba? Or increase my income or cash flow? So, basic negosyo talagang isasuggest ko. Pero yung negosyo na kailangan mong simulan, yung kailangan na yung pwede mong isabay part-time. Diba? So ako, I'm nothing against traditional business. Pero kasi pag nag-traditional business ka, tsaka may trabaho ka, hindi mo masasabayan eh. Example, nag-start ka ng stall or restaurant or tapos part-time mo gagawin, may hirapan ka. Or may kiosk ka or whatever, may hirapan ka. Kasi may trabaho ka eh. Tama? Pero, I want you to choose a business na pwede mong simulan kahit nasa bahay ka. Like for example, pag uwi mo sa bahay, pwede mo siyang gawin. Or maybe after your job, maybe you alam mo yun, yung mga ganong klase ng income. Or pwede mo siyang gawin within, habang nagtatrabaho ka, in the middle of your, may pause, may break up, pwede mo i-monitor yung business mo. So those are the things na suggest ko. These are the things that I personally suggest. And kung bakit ako, I would prefer people to really start a business na
side na putting on the side. Hindi ko nire-recommend. Ito naman yung isang bagay, no? Ngayon, some of you are, nagsimula ka na ng negosyo mo, di ba? And then excited ka na i-full-time siya agad. Now, regardless of whatever business yan, traditional man yan, live selling man yan, dropshipping man yan, network marketing, insurance, I don't know, whatever business that you're starting, you start part-time first. Lalo na kung flexible yung way na pwede mong simulan yung business mo, okay? Start part-time, start small. And hindi kailangan todo agad. Kasi kailangan mo pang i-test eh. Tama? I-test mo pa siya eh, right? And stick with your job for a moment. And this will not be comfortable. Hindi siya magiging komportable on your when you do it. Kasi magsasacrifice ka talaga at first. Like for example, imagine niyo kung wala kang business before, hindi ka nagninegosyo before, right after ng trabaho mo, enough na sa'yo, matutulog ka, pahinga ka, and then that's it. Tama ba? Agree? Alright, type you agree sa my comment kung agree kayo doon. Ganun lang. And then maybe you watch Netflix and all. The thing here is you do that in the next 10 to 15 years to 20 years, you know in yourself that you would end up the same thing. Tama? Pero kung yung gagawin mo doon, right after your job, you be more strategic and systematic. Okay, this is the business I wanted to start, and this is my target goal. 3 months goal, 6 months goal, 12 months goal, 24 months goal, 36 months, 48 months, 60 months goal, 60-month goal, or 5-year goal, 3-year goal, 4-year goal. You have your goal, meron kang iniisip, ito yung target ko, anong gagawin kong strategy and tactic to get it. Then it will be way better. It's really a sacrifice, I'm telling you. It's not gonna be easy, but I believe it's gonna be worth it. Kaya ako marami mga OFW nag-reach out sa akin and they say, I wanted to do business with you. Sabi nila sa akin. Kasi digital talaga yung pagbe-build ko ng business eh. And lalo na right now. So so bakit? Kasi gusto kong tulungan. Personally sa akin to I really wanted to help many people as I can. I really wanted to help as many people as I can in building their income because naniniwala ako that the only way for us to really move up and to increase our cash flow is not to complain about our income. Kasi wala na tayong magagawa doon eh. Nakes ba? Parang kung yung trabaho mo is gano'n lang binibigay sa'yo, gano'n lang talaga wala kang magagawa doon. So why complain if you can do something about it? Tama? Well, we can complain all we want to the government and all, but it's a long process eh. Tama? Why not let's be proactive then instead of putting all the blame in the government, why not we do something about it? Now, I'm not saying we don't make the government accountable, okay? On the other side naman, lot people will tell me pag ganun sinasabi ko, hindi, kailangan talaga makibaka, makaalsa tayo, kailangan itama natin yan kasi gobyerno natin yan. We get that, nag-gets ko yun, nandun na tayo sa point eh. Pero at the end of the day, you can only do as much. Why not use your available time and energy right now to build something on the side? Hindi siya madali. Diba? People would say, bakit ganun ngayon situation natin? Bakit dati nung unang panahon, hindi naman kailangan ng ganun? Tama, may mga ganun eh. Bakit kayo nagtuturo ng mga ganyan? Hindi mo pinipressure mo yung mga tao. Tama ba? Like, you're pressuring people. Parang, bakit mo pinipressure magdagdag? Eh, gusto nila ganun lang. Eh, nung unang panahon, hindi naman. Kaya kasing sagot ko ganito eh. Alam mo, no matter how we accept the fact, iba na talaga yung economy right now compared before. Like, mahirap siyang tanggapin, guys. Sa totoo lang. Like, dati, di ba? Like, noong unang panahon, maybe 60 years ago, 70 years ago. Iba eh. Iba 70 years na, 1950s, iba. Payak ang pamumuhay before. Life is tougher right now. So, dalawang bagay lang pwedeng mangyari. Either we complain or we take control of the situation. Ano ba yung kontrolado ko? Ang kontrolado ko kung saan ko ibibigay yung oras ko. Diba, yung promise ng corporate life, dati kasi grabe talaga, no? Even before, like, be loyal to the company, be loyal to the corporate, be loyal to your job, be loyal to ano. Kailangan yun eh, importante yun. But at the same time, when you look at that and you would see people laid off being loyal to 30 to 50 years, kahit na gaano kabait yung boss nila, then mapapaisip ka and say, kung hindi ako maghahanap ng paraan na magdagdag ng income, tama, where will I end up? Kasi whether we like it or not, guys, the economy is totally different right now. I mean, hindi natin pwedeng sabihin na ito yung nangyayari before, ito rin yung pwedeng mangyari right now. Nakuha nyo ba? Like, things are so changing right now. I'm not here to pressure you na bakit kailangan magdagdag, bakit kailangan magdagdag. Kaya lang kasi at the end of the day, you would realize, okay, sapat ba? Sapat ba yung kinikita? Another thing. Okay lang ba na, ito, sorry for this. I don't meant to offend mga kababayan nating OFW. Pero come to think about this. Kung meron namang paraan para ma-shorten mo yung trabaho mo sa abroad and then maghanap ka ng pagkakakitaan na iba, bakit hindi natin gawin? Nakuha? Nag-ibig sabihin like,
for most people might be thinking, okay, sige, mag-isip ako ng paraan para magstay dito sa trabaho ko ng 50 years. Pero why not, yung 50 years na tatrabahuhin mo, what if pwede natin ma-shorten to 10 years? Kasi meron kang additional income. It's not easy, pero it shortens the time, which means yung remaining mo na 40 years, pwede mo pang ibigay sa mga bagay na mas mahalaga. Tama. Now, the economy is different right now compared before, but there's a good side into it. Marami kang option na pwede mong simulan kahit nasa bahay ka. Yun yung gusto ko namang upside nito. Yes, it's not easy. The economy is not easy. The rise and fall of goods are erratic ngayon. Hindi mo na maintindihan minsan yung grocery mo last time, hindi na siya ganun kadami ng grocery this time. I totally and completely understand that. I completely understand. Kung nakikinig ka ngayon sa akin, napapressure kasi sabi dyan, napapressure ako, sinasabi mo, bakit magdagdag? Kasi minsan ganun, di ba? Parang yung mga content creators, nagka-create sila ng content na parang, ganito, magdagdag, ganito, mahihirap ka, mamatay kang dukha, mga ganun, di ba? Parang, I don't buy into that, putting more pressure to people that listens. People are already pressured Pero, we cannot deny the fact that there is a necessity for us to really add more income. Agree ba kayo? Time yung agree sa may comment ko, agree kayo sinasabi ko. Okay? So, mag-shoutout muna ako dito. Helen Mendoza, magandang araw sa'yo. June Ernesto, hello. Jeff Alipio, tama na yung pagkaka-pronounce ko, Jeff. hello. June, tama, Coach. Jen Beer Birondo, good evening, Coach. Hello. Magandang gabi, right? Agree, super late, sleepless night. Helen Mendoza, ayan, si Ma'am Helen, right? Relate yan from as OFW, no? Burden at Lee, hello. Francis Mark Saluba, magandang gabi. Hello, Ma'am Connie. Kamusta po kayo? I hope you're doing well po. I hope you're doing well. Okay, so, nakuha niyo bibig ko sabihin. Now, it's really a little bit of pressure when you think about that, right? Gerald, grabe magdadagdag. Hustle na naman. Ganun. Kaya lang, kung wala kang gagawin, ano mangyayari? If you're not gonna add up what you're going to do, anong option meron ka? Ako the good thing, again, about our economy right now is marami kang option na pwedeng gawin. Piliin mo lang yung tama. Now, eto guys, magpa-plug in ako ng webinar ko sa Sunday. This is Sunday, this coming Sunday. This is June 2, Sunday, 8 p.m. I want you to register there. Meron ka nakikita dyan, oneonlinebusinessaway.com. Number 1, onlinebusinessaway. I want you to register there kasi doon ko i-unveil sa inyo kung paano ko siya ginagawa and how I'm developing people na ginagawa siya digitally na hindi yung tipong bara-bara na paggawa ng negosyo, lalo na sa network marketing. No? So, I want you to go there, oneonlinebusinessaway.com, oneonlinebusinessaway.com. Go there, tingnan mo siya. And then, this is for everybody, but this is specifically for people na meron na siyang experience sa online na business, na na-burnout, napagod ka, diba? Parang na-stress ka, na-pressure ka. I want you to go there. And this webinar, I unveil all the things that I did. And tingnan mo kung para sa'yo. Okay? Free naman yung registration. Okay? This is a free registration. And I want you to grab that opportunity to be there. And 8 p.m. to sa Sunday. This is Sunday, 8 p.m. June 2. Okay? Philippine time. So kung nasa ibang bansa ka, just grab there and just make sure na nandun ka ng 2 p.m. I unveil every single information there. I hope that could really help you make that decision. But anyway, going back tayo sa pinag-uusapan. Okay, Jared, ayoko ng negosyo, hindi ako into business. Then don't go for business. Ganun lang kasimple. Okay, I'm not here to really convince people to start a business. But you know what? I often find it interesting that possible siya. Bakit? People often bash me before when I say this in TikTok. By the way, nasa TikTok pala ako, guys. Diba? Coach G Motivation, you find it. Sabi nila sa akin, paano yan kung lahat ng Pilipino, negosyante, sino na yung bibili? Ang iniisip ko kasi, bakit pare-pare ba tayo nagbebenta? Hindi naman So, ibig sabihin, every one of us can be entrepreneurs in our own way, but each of us are selling different commodities and different services. Ang daming marami pwedeng ibenta diba? Basta legal, moral, ethical lang. Tama? Hindi lang yung mga illegal, of course. Pero hindi kasi ibig kong sabihin, like, paano na yun kung lahat ng Pilipino negosyante na, hindi wala ng customer? Paano sabihin walang customer? Again, hindi naman pare-pareho yung magiging commodity natin. Hindi ko siya ibig kong sabihin. So ako, nakikita ko dyan, sabi to ni Manny Villar, si Manny Villar nagsabi nito. Ang sabi niya, there is one solution for the economy of the Philippines. Now, people would often say, corruption. Okay. Well, at some point, partially, fault din natin yun kasi tayo naman yung bumoboto, di ba? Tama? Bumoboto tayo right? So basically, whoever sits in politics, tayo rin naman di ba? So, but at the end of the day, since this is a democracy,
So we generally, this is who majority wins, eh, 'di ba? Majority wins, ganun palagi. But at the end of the day, why will I going to wait for the government if I can do something for my personal finances and for my personal? The good thing about our economy in the Philippines, uh, may way ka kung paano mo siya i-move up. Tama? If the government might be, ano, corrupt ang government and all, but generally speaking, ang economy natin is supporting people who will move up. Kumbaga, basically, wala naman tayong mga restrictions na nilalagay. Oh, hindi ka pwede mag-business, hindi ka pwede ganyan. Wala, di ba? The only mga hindi po pwede, of course, sa mga illegal, nakakasira sa tao. Pero you can start at any point, at any time. Nakuha nyo ba? Like, yun ang appreciate ko sa Pilipinas, di ba? Another thing that people often say is this. Sinasabi nila na, ayoko mag-business sa Pilipinas kasi walang market dyan. Iniisip ko, paano mo nasabing walang market sa Pilipinas? Eh, ang mga banyaga nga, di ba? Like people who are, or mga foreigner, they come in the Philippines and they invest in the Philippines. They invest. There are so many nationalities are investing in the Philippines. So, paano masabing walang market dito? Ako, imagine niyo, now, geographically speaking, let's talk about the geographic position ng Pilipinas. Nasaan tayo? I mean, tingnan niyo ito yung, like, we are the entrance from Pacific going to Asia. Tama? Yung trade route, Philippines, nandiyan, di ba? Taiwan, Pilipinas. Strategic position pala ng Pilipinas sa global economy. Sobrang laki. Kaya I don't understand when people say wala daw market potential sa Pilipinas. Tsaka paano natin masasabi na walang potential na pwedeng magnegosyo sa Pilipinas? In the first place, maraming mga negosyo na nag-flourish sa Pilipinas. Or baka possible sa mentality lang natin. Diba? Now, if you are not really into business, then don't go for business. Enjoy your job, have a job, whatever passion that you're doing, do it. But personally, since I'm the one speaking here, that's my opinion. I would always wanted people to try. Kasi iba pa rin talaga nagnegosyo ka. Tama? Now, like ako, seaman ako before, marami akong makakilala, ang laki ng income. Malaking income, malaki ang sahod. Mga seaman, malaking sahod. Pero tandaan natin, yung laki ng sahod natin, pag wala na tayo sa trabaho natin, wala na rin. Tama? Like, I know people who are earning 300,000, 500,000, 600,000. Pero may ganun income sila kung nasa trabaho sila. If they are in the line of duty. Pero kung wala na sila, tigil na rin yung income. Kasi active income nga eh. Ibig sabihin, if you don't have work, you don't have pay. Ibig sabihin, if you don't put the hours, you don't have the money. You don't have the salary. Ganun lang naman yun. That's the reality. So you have to work 8 hours a day, ganito, di ba? Pero what if you start something right now na ginagawa, I mean, you're doing something right now na labas sa trabaho mo, tapos may ginagawa ka on the side, you're doing something on the side, and you would realize, tama na, it makes a lot of sense. Why not I do something that would add up profit to me. Diba? And another thing, ito lang yung isang bagay, no? Why start a business? Because you learn skills. You will learn skills. Na yung skills mo, let's say for example, I guess hindi sa negative ako, pero I mean, just put out some possibilities here. So let's say for example, mawalan ka ng trabaho. And that's the most terrifying thing that would happen, lalo na kung nandun na yung buhay mo sa trabaho mo. Yun lang yung craft na alam mo. Tama ba? Like, that's the only job that you know. And highly specialized. We need to say highly specialized. Ibig sabihin, paglabas mo sa trabaho mo, hindi mo na siya mapakinabangan yung skill mo kasi yung trabaho mo, specialized siya maybe for specific machine or specific task na ganun lang sa for specific job na meron ka. What if with the rise of AI and all this technology, hindi natin hinihingi ito, guys, pero I mean of all the possibilities. What if yun lang yung skill na alam mo? Ano mangyayari? You're gonna get anxious about what's going to happen in the future. Pero what if right now, malaman mo na yung mga basics of business, like understanding cash flow coming in, going out, or negotiation, marketing, diba? Selling. Natutunan mo na yung basics ng skills na yun. Let's say, for example, worst case scenario, hindi natin hinihingi, mawalan ka ng trabaho. At least may skills ka to really move up. Alam nyo ba, yun yung nangyari ng pandemic? Hindi nyo ba nakita ng pandemic? Tama? What happens ng pandemic? Di ba nang nangyari ng pandemic is, yung mga nag-survive sa pandemic, yung nakapag-isip, they are the ones thinking outside the box. These are the people that thought through that, okay, I will not allow this pandemic to crush me. I will find ways to earn.
Kaya ako na-appreciate ko yung mga Pinoy na gano'n, eh. Alam mo naghanap ng paraan, nag-Grab yung iba, nag-rider yung iba naghanap ng pagkakakitaan online. Alam mo yun, there are so many ways because it's really terrifying to think na, okay, yung high-paying job ko nawala. Agree ba? Type nyo agree sa my comment kung agree kayo sinasabi ko. I'm not scaring you out, guys. Hindi ko kayo tinatakot. Pero imagine niyo lang yung ganong possibility ba? Tama. So that's why ako, I'd rather have people start a part-time kahit part-time na negosyo. Part-time business. Because you can adjust your cash flow through that. You learn the skills, you build the skills, you build the habit, you build the attitude, right attitude to really build a business. And then you learn the skills. And then, di ba, along the way magugulat ka, ay, you're better at a lot of, na-expand mo yung skills mo, na-expand mo yung kaya mong gawin, that you're hindi ka talilan sa trabaho mo. Agree ba? Type nyo agree sa my comment ko, agree kayo. Hello, Lemuel Bohol, magandang gabi, kamusta? Tama ba? Agree ba? Tama na, type nyo agree sa my comment if you agree into this. Alright? So, that's what I believe in. Okay, yung pinaniniwalaan ko. And if you're listening to me right now, when you think, oh, Gerard, tama eh. Iba pa rin talaga na meron kang pinagkakitaan. Or you might disagree with me and say, I don't believe in you. My job is so stable. My job is so fixed and stuff like that. Then do so. Enjoy mo yung trabaho mo. Wala namang problema yun, di ba? But if you're somebody that somehow you agree what I'm saying, okay? And you totally agree with this, I want you to go to oneonlinebusinessaway.com, number one, onlinebusinessaway.com, or there sa may comments, click mo yung ano dyan, check mo dyan yung link. This will be on June 2, sa June 2 to, 8 p.m. Philippine Standard Time. This will be on Sunday. This coming Sunday, I will have my webinar. I want you to go there and be there, prepare mo. Kasi ituturo ko sa inyo kung paano siya gawin, yung isang negosyo na automated na hindi kailangan 24/7 nakatutok. Alam mo, isa sa mga bagay lang, no, na disadvantage mo isa sa business. Ikaw lahat gumagawa. Siguro at first, while you're mastering stuff. Pero pag tumagal na, kailangan may system in place ka na. Kasi otherwise, maubos talaga yung oras mo. Ubos talaga oras mo sa business. Senior sa'yo dito, nag-start ka ng business, malaking income mo, pero pagod ka, wala ka ng buhay. I know people, no? Grabe. Lahat halos binibenta. I know someone na grabe halos lahat binibenta. Pero pagod talaga. Pagod. Di ba? Until such time that you realize that you need to put systems in place so that your business will run. Tama? More efficiently. You have your life other than earning money. So, if you don't put systems, maubos talaga oras mo. Okay? So, if you're listening to me right now, okay, June 2. Number one, oneonlinebusinessaway.com. I want you to check it there. I want you to register there, oneonlinebusinessaway.com. Oneonlinebusinessaway.com. In-unveil ko dun lahat ng ginagawa ko. How I build and develop people who are winning in the digital network marketing thing. And if you're open to that, go there, register ka right now. Okay? So, yun lang naman for me, guys. No? Coach, kailangan may list of things to do, no distraction. Agree dyan. Relate ako, Bernadette Lee. Agree. Tama, Rain Mayo. No distraction. Okay. If you find value to this, click mong heart, click mong share. Mabilis lang naman to, guys. No? Oh, grabe, 30 minutes na pala ako nagsalita, no? Dire-diretso ako nagsalita. Mabilis ba ako magsalita, guys? Sorry, ah. Pero talaga ako kasi marami akong gustong sabihin. Okay, go ka na dito, guys. oneonlinebusinessaway.com. See you sa webinar. Okay? So, this will be Sunday, 8 p.m. Okay? God bless everybody. You guys are all amazing. Bye-bye.